pag-ibig yan, masisiyahan ba kayo? Okay lang? Hindi. Okay na yung isang beses nangyari sa atin yun na kinuha ka, ginamit ka, tinapong mo na. Pag umulit ka na, may tawag dun sa tao na yun. Ibig sabihin, linear. Linear yun. So, ang circular, medyo nauso naman sa atin ng recycling kahit paano, di ba? So medyo hindi naman natin dinire-diretso pag inom natin, tinapon lang natin. Kahit paano, try pa rin natin ma-recycle. Kahit paano. Pero, recycling is already circular economy, wala pong problema doon. Pero meron pa pong marami pang pwedeng gawin. The circular economy. Recycling is just one of a circular economy approaches, but there's more. Return, reuse, refurbish, recycle, repair. Mamaya isa-isahin natin yan bilang 10 hours. So ito po, pamilyar po kayo dito. Ano pong batas ito? Lalo yung mga barangay natin, tsaka SEMO, alam to. Ecological Solid Waste Management Act of 2000, RA 903. So this is where we're familiar with. Lahat po ba to circular economy? Yung residuals management, treatment, recover, recycle, reuse, reduce, avoid? Lahat po ba? So technically, waste management ito. Ang waste management po ba eksaktong circular economy siya? Hindi. Hindi necessary. So alin lang po dyan ang circular economy? Alin part ng waste management ng circular economy? Mula reduce pasok, recycle pasok, recover, pasok. Pwede, treatment, hindi na. Residuals, hindi na. May mga cases minsan pag tin-treatment, kasi pag tin-treat mo siya, lilinisin mo, itatapon mo rin. Pero pag ni-reuse mo naman, kahit pa paano nagiging circular, di siya. Pero looking at the concepts lang, sa totoo lang, mula lang recover hanggang avoid. Yun lang po ang circular economy. Ngayon, familiar po tayo sa 3 R's. Ano po? Ano po yung 3 R's? Reduce, reuse, recycle. Ano po yung 10 R's? Ayan, reduce. Okay. Reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, recover. May konti ko ka, ma'am? Wala sa utak lang. Oh, wow! Walang pa naman yung sama. Represent ko pa lang, pero refurbish na suyod nyo naman yung 10 hours. return. Okay, so try nga ulit natin. Tingnan nga natin. Hindi. Wala namang ikot-ikot. Okay lang yun. Reduce, reuse, recycle, recover, repair, refurbish. Hindi mo lang, sir eh. Ano na ba? Okay, apat pa. Remanufacture na. Remanufacture. Okay, yun lang, sir. Ang ganda na. Thank you. So, naka 7 hours naman lang si Ma'am. Thank you. So, ito po, ang isa-isahin natin. Magkaiba ba ang 3 hours sa 10 hours? It's within the It's within the 10 hours, the 3 hours. Umatanda ba kailang workshop namin? Ba't alam niyo itong mga presentation na to? Binanggit niyo, sir eh. Binanggit nila ba? Hindi pa. Hindi po, yung redo. Ay, reduce, reuse, recycle. Opo, no, tapos dinagdagan nyo na lang po. Okay. In fairness, thank you, ma'am. So, totoo lang, wala pong, hindi po mali ang 3 hours, hindi rin mali ang 10 hours. Medyo masosyal lang yung 10 hours. Nag-nuanced siya. Medyo tagang bin-breakdown niya. So 3 hours pa rin talaga yon sa totoo lang. Pero bin-breakdown niya ng kaunti, ito po yung 10 hours mula refuse hanggang recover. So alin yung kulang natin dito, ma'am? Refuse, rethink. Refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, and recover. 10R strategies, circular economy. Repurpose, remanufacture. Minsan, Manufacture, repurpose, recycle, recover. Pero actually, medyo mas social lang ng kaunti. Hindi po mali. Avoid, reduce, reuse, recycle, recover. Ang repurpose, hindi naman mali yun. Medyo mas nuanced lang yung pag-describe. Mamaya papakita ko ano po yung difference ng mga yun. So, eto po, ngayon, kaya po namin pinapresent itong 10 hours kasi mas gusto namin na
After, Refuse, imagine nyo po, rethink, after 4.5 years, reduce, nating reuse, pagsasama, repair, nagsishare refurbish. kayo. Actually, kahit sa mga after 2 years. R0 After 2 years to pa lang, pwede nagsishare na kayo ng mga R5. experiences niyo dito sa Pilipinas, abroad, ASEAN, or Avoid, worldwide. avoid yung refuse pala. Pero ang pangit din kung lahat ng Reduce, partner LGUs, puro recycling yung and reduce. ipe-present. Kasi lahat po na Reuse, napuntahan namin yung LGUs, repair, may refurbish. recycling, may composting, wala pong mali doon kasi kailangan talaga rin natin. Recycle, Pero na baka through manufacture, innovation repurpose. makahanap pa tayo ng iba na dito mula refurbish Recover. sa taas. Kaya po may project na itong Eugene Green LGUs, gusto natin na mas more, baka meron pa kayong maisip. Kaya hindi rin po LGUs to kasi napapansin po namin yung mga upstream part of the 10 Rs, normally malaki ang role ng private sector, MSMEs, youth, GENC groups. Medyo mas malaki yung influence nila. At yung LGU normally in terms of enabling environment. Kasi normally LGUs, including barangays, medyo mas direct control over recycling, composting talaga, segregation of source. Pero yung upstream part, normally innovation yun eh. Kumbaga mag-tweak ka ng konti sa production. So mabilis lang, binigyan lang ako ni Risa na hindi ako kailangan ko talagang na-disiplinahin sarili ko kasi umabot ako ng 2 hours dito sa pag-present dito. So 45 minutes, mabilisan lang po, papakita ko lang. Puro picture lang naman to. Ay, hindi pala. May video pala. So, circularity keeps materials at their highest possible value throughout the value chain. Circularity builds upon 8 value Circularity retention approach, and one guys. guiding principle of reduce by design. Let's look at each of these circular processes from the most impactful to the least. Okay. Users can minimize their impact on the planet through their consumption choices, such as refusing unnecessary products and reducing how much and how often we buy, and reusing what we have for longer. When a product doesn't work anymore, its lifetime can be extended while minimizing impact and cost by repairing broken parts or defects, refurbishing it to increase or restore its performance, or remanufacturing it to fix it in an industrial process to become as new again. Repair, refurbish, manufacture. At the end of the product's use phase, materials can be turned into something useful again. They can be repurposed into a unique product with a new functionality. Or they can be recycled to provide materials for creating new products. These 8 circular processes can be impactful only if the overall principle of reduce by design is applied. Design influences the full life cycle of materials, products and services by requiring less raw material during production and use, and anticipating their lifetime extension and their sound disposal at the end of use. Circularity is the breakthrough we need. Learn more about circularity by visiting unep.org/circularity. Circularity approach. Video. So, ito po, natutuwa po ako sa video na to kasi na-summarize yung 10R, yung circular economy. Kasi sabi ni UN Secretary General Antonio Guterres. Breakdown or break up? Breakthrough. Or breakdown. Kasi sa totoo lang, we cannot continue living this type of lifestyle. Kasi may carrying capacity lang yung planet natin. Hindi pwedeng kailangan single use palagi or single use hanggang recycling lang. Kailangan mag-transformational shift talaga tayo. At isa sa mga partner cities sa Caloocan na sana magkaroon tayo ng something na gano'n na may multi-stakeholder contribution. So bibigyan ko lang po kayo ng ilang examples. Magsisimula po ako sa pinakamababa na part, yung recover. It's not the best, pero at least part siya ng circular economy and go upstream. So, recover. So, dito sa Baguio, we visited, actually we are lucky to have si RD Cha Hipe. She used to be the RD of Baguio. Nung time niya na ito nadala yung palapakan naman natin si RD Cha, EMB, NCR na ngayon, 1 month ago. 1 month ago, so we're very lucky to have her. So, yun yung isang example, yung UNIDO DNR, na actually Caloocan is also a partner, Caloocan, Quezon City, and Baguio. So this is an example of how they recover precious metals from mobile phone scraps and e-waste.
kahit yung mga boards na to may mga precious metals yan na pwedeng ma-recover. Of course, lahat kailangan done in safe manner. Lahat ito, kahit upstream, kahit refilling, may safeguards na kailangan. Pero we are just demonstrating that there is a huge potential para maka-recover ng precious materials. Ito, yung unang kong trabaho, DOST, may taga-DOST dito si... DUS. Ayan si ma'am, ay hindi ako dati. So, nung mga may buhok pa ako noon, ma'am. So, nagano lang kami ng isang low-cost na anaerobic biodigester sa bigutan ito. So, nag-ano kami ng simple lang. Bakit pala recovery? Anong recovery dyan? Meron po kasi you can recover energy from the biogas. So, lahat po ng basura, lahat ng biodegradable, ang buong DOST compound, 600, 700 people, plus yung mga pinapatay na mga hayop, na mga yung pwedeng experiment. Hindi naman po sadya, in the name of science naman po. So, yung nag-invent ng vaccine, sorry rabbits, saka dagang costa, pero dyan po nilalagay. And then, makikita namin, nag-generate siya ng biogas. And then kapag papuno na, magbubukas na kami, nakakonect yan sa aming food. So, maamoy ng chief namin kapag nagluluto kami ng spaghetti tsaka tuyo. Kasi mano-mano lang naman, nade-demonstrate natin na very useful. So, importante, recovery material or gas. Ito pala yung Anaerobic digestion, organic waste. recovery din yan. Ito po, before, when we were supporting one of the partner cities, kasi ang naging partner namin dyan was Coastal cleanup. Coastal Cleanup Volunteers Group. Sabi nila, pwede nyo ba mapondohan yung coastal cleanup? Technically po kasi hindi siya circular economy. Waste management siya, environmental management siya, kaso lang hindi kami allowed na mag-support nun. So sinabi niya, what if some of the things that we recover from the coastal cleanups, pwede nating ma-recycle. So yun, dun lang naging circular yun. Kasi ang circularity is, you prolong the use of materials or you bring back materials back to its useful life. So, eto, na-prove nila na pwedeng magamit into hollow blocks. Pero again, may safeguards yan, dapat matibay, dapat hindi nag-leak, dapat tama yung proportion ng aggregates para talagang entomb siya. And yung sa case ng Ormoc, sobrang tibay talaga nung hollow blocks nila, 5 times bigger, stronger in terms of compressive strength. Ito yung sa case na sinasabi ko sa Ormoc kasi nagkaroon sila ng hinaluan na ng crushed glass. Yung glass na hindi recyclable kasi nabebenta pa naman yung glass eh. Pero may mga glass na hindi na recyclable, so yun yung nagagamit. Pampatibay yun. So merong equipment na mabilisan. So nung una si Mayor Lucy, Torres Gomez, tinry nilang i-promote yan sa mga contractors in their city. And then later on, nakita rin ng contractors na matibay talaga. Although may challenge lang din doon kasi hindi sila kailangan nilang makuha agad yung kita eh. So medyo may limitations din yung CSO. Hindi siya yung tipo, sige send bill, hindi ganun eh. Kung gusto nila, hindi sila gagawa hanggat hindi na di-dispatch or nakukuha yung mga nagawa nila. But then again, it's a form-function dilemma. Pero still, matibay siya, nabibenta nila ng mahal at 25 pesos per unit, hindi katulad hollow blocks, kunyari mga 14 pesos lang, di ba? Pero nabibenta nila kasi sobrang tibay talaga. Etong recycling. So, nandun na tayo sa recycling. Hindi pa ako nagpa-promote ang brand. Pero kasi nakikita ko, pinaka-the best recycling is from that material back to the same type of material. Kasi minsan may recycling tayo na downcycling ang nangyayari. Parang medyo mababa yung quality. Pero itong PET value na in-install nila sa Cavite, tinatry nilang mangolekta ng mga plastic bottles, PET bottles, nire-recycle na PET to PET. Kaya pag nakakita kayo ng Coke sakto, may makikita kayong 100% na may mga ganun. So again, hindi pa ako natuwa lang ako as an example sa kanila kasi from PET din yung lumalabas, hindi yung PET naging hollow blocks for example. Green public procurement. Recycling yan. Nilagay din po natin yan kasi tinitingnan natin dito sa mga objective natin, hindi lang yung equipment or technology, pati po yung policy. Kapag merong green public procurement policy, na-enhance na magkaroon ng market para sa mga recycled materials. Nung una, pinag-uusapan namin ito as an option. Like Quezon City, I think they passed an ordinance and they're looking forward to have an IRR for their green public procurement policy. Pero, nung July 20, sino pong nasa finance dito na department? Meron pong bagong law
na may kinalaman sa procurement. Na balitaan niyo po ba yun? So meron pala tayong NGPA, New New Government Procurement Act, NGPA. July 20 lang. So nirevise nila kasi dati yung Green Public Procurement kasi minsan nagkakaproblema sa COA. Kahit na gusto mong ipatronize yung green products, ang problema, minsan nadi-disallow kasi cheapest pa rin, least cost pa rin. Pero itong bagong batas natin, ni-reform yan. Ginawang mandatory yung Green Public Procurement, mismong embedded sa Government Procurement Act. So hindi na ngayon least cost lang, meron doon sa batas na yon na may criteria na pwede mag-set ang back ng performance-based criteria, including environmental criteria. Meron na pong option na gano'n. So, we're waiting for the IRR and this is something na we're looking forward to have. Nagbibigay po ako ng examples, big and small. So, may mga big, may mga large scale, may small scale. So, hinahalo-halo ko lang po. So, in this case, for example, yung sa mga paper, host ba kayo sa isang paper recycling facility? Sa Caloocan? Paper packages. Valenzuela po kasi itong picture ko. Valenzuela, Bulacan, tsaka Cavite. Pero they recycle. Dati nung unang panahon, yung paper nare-recycle into newsprint. Noong mga panahon po namin, usong-uso yung mga newspaper. Nawala na yun, sir, sa ano. Kasi nakikita ko yung mga kabatch natin, gano'n na lang tayo, di ba? Yes. No, so medyo nawala yung use of recycled paper, pero actually may use pa rin naman kasi paper bags. So may mga iba pang shift, but still the important thing here is may option to recycle. It can be big scale, it can be small scale. Yeah, egg trays. Pwede mong parang papemel roti, you can sell it for high prices. Depende yan sa mga kabataan. Minsan mabenta pa rin naman sa kanila yung mga recycled paper, may fiber pa. So this is a picture that I took from St. Paul's Dumaguete. Ang cute ng mga pwede maggamitan. May nakikita pa ba kayong ibang ways to recycle paper na small scale? Paper egg trays, papemel roti. Sige, makakaisip din tayo. Yung po gusto namin magka-idea tayo. Depende kung anong meron tayong resource dito sa Caloocan. Of course, itong isang magandang example nito, mamaya tatanungin natin si Kuya Richard na involved din siya dito. Pero this is aluminum tab. High quality yung tab doon sa aluminum. Then, nare-repurpose, nare-recycle siya into, for example, wheelchair. Doon sa isang initiative ko, Tahan ng Mahalagang Hagdanan. Composting. Ang composting ba recycling? Sa area natin kasi medyo hiwala yung term ng composting at recycling. Pero sa totoo lang, recycling din ang composting. Ano po ang nire-recycle sa composting? Yung food waste, anong meron sa food waste na ibabalik natin, nasi-circulate natin? Nutrients. Nutrients Yung nagiging loam soil, yun yung nutrients kasi na meron sa biodegradable waste, na compost natin, vermicast, binabalik natin yung nutrients sa lupa. Hindi siya yung napupunta sa disposal facility. So, ang composting po ba ay recycling? Yes. It's nutrient recycling. So, hindi ko na kailangan i-discuss yung marami kasi ito, sikat na sikat ang Pilipinas pagdating sa composting, ang dami-dami nating pauso. Box composting, tar composting, rotary drum composting, windrow, passive aeration sa Los Baños, dito sa Negros, Vermi, sa Ormoc, sa Guimaras. Marami tayo, hindi ko lang naipasok pa yung mga Caloocan. Pero lahat tayo may composting in one way or another. Ang isa sa mga problema lang ng composting is kailangan niya ng space talaga. Ngayon, meron bang alternatives? Yes. May mga rapid composting technologies. Meron ding anaerobic digester na sikat sa agriculture pero hindi masyadong na sa municipal waste. Actually, mabilis at small footprint lang kapag anaerobic. Ito naman, of course, in recycling, segregation at source is prerequisite. Kailangan malinis. May junk shop group tayo dito, no? Gusto niyo po ba madumi yung plastic na pumupunta sa inyo o malinis? Plastic waste to support. Depende, okay. Pero magkaiba ng presyo yun. Yun. So example, ang maduming sibakin, magkano pag malinis at magkano pag marumi?
na kaya. Correct. Actually, kasi lilinisin mo pa yan bago mo i-recycle eh. So, thank you, sir. Kaya yung iba, nagkakaroon ng segregated collection na bubulok at di ng bubulok. Minsan residual at saka recyclable maghiwalay. Pero sa Barangay 830 sa Maynila, tinry nila ng isang dedicated araw lang, plastics lang. Specific lang na plastic. So, ganun, ibig sabihin ganun karami ang plastic waste talaga. Pangalawa, nakatie up to sa EPR kasi sa ngayon ang EPR is plastic packaging pa lang. Pero soon, mag-i-increase yan ng coverage eh. So, itong example sa Barangay 830 na nag-form sila yung Tagumpay 830 Waste Association, nag-form sila ng community junk shop. So, yun. So, dedicated, alam nila kung kailan ilalabas, puro plastic waste at nakasako lang. So, pwede natin gawing fun. Ito, segregation at source din yan, sa totoo lang eh, pero ang saya-saya sa school. So, mga high school, elementary, syempre kailangan maging creative. Pero ang boring kasi minsan kapag biodegradable, minsan sa school, sa bata, iba yung iba yung approach talaga. So, that could be a behavioral change strategy rin. Eto, hiniram ko photocroad credit sa isa sa kasamahan natin sa EMB Caraga. Nag-post siya kailan lang. May nakuha na siyang picture na pauso sa school. Ang basura parang feelings nilalagay ayon sa tamang label. Di ba ang creative? Nakakatuwa, this is in a school. I'll tell you later, Moigo, what it means. But it's a young, creative behavioral change. Financing. Even dati, nung sa Dumaguete, nung nag-eksperimento kami, pay as you throw. So, kada sako ng something, pero that was 15 years ago, kaya yung presyo nito mababa. So, pinresyohan nila na pag recyclables, kukolektahin ng city, libre. Pero syempre, wala na rin sila nakakolekta kasi may junk shop naman na aktibo sa kanila. Bakit kung bibigay sa city ng libre, nabibenta ko sa junk shop. Nagkatalo lang sa biodegradable at residual. So, pag biodegradable, 150, residual 150. Napansin nila, hindi tuloy nagsasegregate yung tao. Kasi pareho lang naman ang presyo. So, ang ginawa nila, tinasan lang nila to 4 pesos yung residual. Mas gumanda ang segregation at source nila. Although, of course, like any policy, medyo sa simula, syempre, medyo pahirapan. Pero after 3 months, talaga nag-normalize na to, na-implement talaga nila yung no segregation na collection at no payment. May payment sila, sari-sari store, pwede ka magbayad ng tag. Pag walang tag, hindi ko kolektahin. Of course, MRF is one of the recycling infrastructure naman. Familiar tayo dito, marami tayo nito, hindi ito bago. EPR is something that we see as a part of the portfolio ng recycling. Kasi, sino po nakarinig ng EPR Act? Or RA 11898, isa, dalawa. Okay, so saktong-sakto, mamayang hapon, i-discuss po natin ang EPR. Hindi po yung EPR for companies kasi ibang presentation po yun. So, meron po kaming kinostomize na EPR para pang LGU at pang waste diverter or pang junk shop or pang recycler. Hindi pang obliged enterprises. So, mamaya share po natin kung bakit. Pero in essence po, yung batas na to, inamend yung RA 903, sinabi, oy, big companies, may responsibilidad kayo ngayon, i-report nyo sa DNR, sa National Ecology Center, kung ilan yung tonelada ng plastic na nilabas nyo last year, and then i-prove nyo sa amin na na-recover nyo yung gantong amount. So medyo pressured ngayon, kasi ako po chemical engineer, so marami po akong kaibigan sa private sector, pressured sila ngayon. Pressured sila ngayon na talagang gusto talaga nila makakomply naman. So, yun po. Pero magkaroon ng opportunity, magkaroon ng mutually beneficial benefits, mutually beneficial relationship between the LGU at saka ng mga big companies. Ito po, recycling. Oh my God, this is fresh. Because napansin namin there's really a good recording system. One of the requirements ng EPR is to do a very good and robust data tracking system for plastic waste that's collected. So Moico and I, we visited Taligod Island in Samal, and they are already very good in documenting yung mga collection of recyclable materials. Same as projects sa Chaos in Puerto Princesa, so they have also an initiative where they have a private partner sector. They're just requiring them to really document everything and weigh everything and then make sure na yung data ay auditable. Ito naman natuwa ko kasi isang big island, ang isang reklamo nila sobrang baba ng recyclables. Sa Caloocan, maswerte pa kayo kasi host nga kayo sa mga recycler at katabi-katabi nyo lang Valenzuela.
So no problem for Caloocan kasi